Pag pumunta ka sa simbahang Katoliko, mas nagkakasala ka. Kasi sumasamba ka sa Diyos-Diyusan. Bawal lang Diyos yun eh. Lumuhod ka sa mga ginawa ng kamay ng tao. Bawal yun eh. Ang totoo nga sa doktrina Katolika, pagkagising mo pa lang, pinapagawa ka na ng kasalanan eh. O eto, tutulan yung mga pare, kung may nakikinig na pare. Eto ang sabi ng Katisismong Katoliko na ginawa ni Luis de Amisquita, paring Katoliko. Basahin natin. Kapag pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Pagbangon mo pa lang sa banig, pinagkakasala ka ng mga pare. Lumuhod ka na agad sa isang krus o sa isang banal na larawan. Bawal nga lumuhod yan eh. Bawal yan. Kahit ano pang pangangatwiran ng gawin nyo, sasagupain ko lahat ng katwiran ng mga leader Katoliko. Kagaya lang ginawa ko sa St. Peter's Man's Society. Diba? Kaya nga galit na galit sa akin yung group na yan eh. Kung ano-anong paninira sinasabi. Niloloko na lang yung sarili nyo pagka hindi nyo inamin na lumuluhod talaga kayo sa ginawa ng kamay. Pagsambayan sa mga Diyos-Diyusan. Pag lumuhod ka na kay Mariang Bato at kay Mariang Kahoy at kay Jose na plastic. Kasi gawa sa plastic, gawa sa kahoy, gawa sa bato, gawa kung saan-saan. Hindi nyo ba matanggap yan, totoo na yan? Nasa Biblia yan, bawal ng Diyos yan. Pakinggan nyo po. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Liwanag, ano pa ang paliwanag kailangan mo dyan? Kung naghahanap ka ng totoo, lumuluhod ka nga eh. Nilalagyan mo pa nga ng bulaklak at ng kandila. Ano pa bang paliwanag ang gusto nyo? Sasabihin naman ng mga pare, ba't si Moises gumawa ng retrato ng kerubin? Niluhuran ba ni Moises? Pinagawa si Moises. Si Moises yun, hindi ikaw, gago. Ikaw, sinabihan ka ba, gumawa ka rin dahil gumawa si Moises eh. Walang ganyan sa Biblia. Imbis na yung gumawa sa'yo ang luhuran mo, ang niluhuran mo, yung ginawa mo. Di ba malaking kagaguhan yon? 1.25 ng Roma. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Di ba maliwanag sa inyo yan, ano? Katarantaduhan yan na ipagtanggol nyo pa yung pagluhod dyan sa mga kahoy, bato, plastic, styrofoam, kung ano-anong materyales. Kaya itong Katoliko, mag-aral lang kayo. Hindi kayo maluloko ng mga pari nyo eh. Pag sinabi ko sa inyo, bawal sa Biblia at babasahin ko talaga, bawal yan. Mag-iingat ka nang bumalik doon. Utos ng Diyos yun, lumabas ka nga ron eh. Di nakakatupad ka sa utos ng Diyos. Pumiwalay kayo sa Diyos-Diyusan, sabi ng Diyos. Magsialis kayo sa kanila. Basahin natin. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Kapatid, utos ng Diyos yan eh. Umalis ka sa Diyos-Diyusan, sa mga ginawa ng kamay ng tao. Sabi ng Diyos, anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Meron ba? Wala. Mga kababayang Pilipino, umalis tayo sa Diyos-Diyusan. Layuan ninyo ang mga Diyos-Diyusan. Alam niyo yung Diyos-Diyusan, sinasabi naman sa Biblia kung ano yung Diyos-Diyusan eh. 115:4, 8 ng awit. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga,
ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Tamo? Oo, Pag gumawa ka niyan, magiging gaya ka ng ginawa mo. May tenga ka, di ka makakarinig ng totoo. May mata ka, di ka makakakita ng tama. No? Meron kang bibig, hindi ka magsasalita ng totoo. Puro kasinungalingan ang gagawin mo. Yan ang ituturo sa'yo ng Diyos-Diyusan. Yun ang maituturo sa'yo ng Diyos-Diyusan. Basahin natin ng 2:18 ng Habakuk. anong napapakinabang ng larawang inanyuan, na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kaniya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyusan. Mo pipi yan eh. Meron ka ba narinig nagsalita na yung mga Diyos-Diyusan na yan? Yan, may bibig di nagsasalita. May mata di nakakakita, may kamay di nakakatangan, may paa hindi nakakalakad. Kaya para yan mahanginan man lang at huwag inaamag, anong gagawin mo? Papasanin mo. Pag nananatili ka sa Katoliko, pagkagising mo pa lang, pinapagawa ka na ng kasalanan. Dapat daw pagkagising, sabi ng katisismo, lumuhod ka na sa isang larawan. Pagkagising mo pa lang, kasalanan na agad ang ituturo sa'yo, pagluhod sa binagbabawal ng Diyos na luhuran.